Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Umpisahan na po natin mga kababayan, komentuhan po natin itong kumakalat po sa social media. Ito pong pasabog ni Atty. Glenn Chong tungkol po sa COMELEC mga katambay. At syempre, marami tayong malalaman at komentuhan po natin. Umpisahan na po natin mga kababayan. Na maparelease ko as early as possible. Attorney, one last question. Yes. O, sadali lang. Sadali lang. Okay. Yeah. Before I will answer your question, Yeah. ito ibilin ko sa inyo. I guess you know who this candidate is, pero hindi ko lang pangalanan ha. Nag-offer siya ng 2 billion to win the elections. Pero, nirefuse siya ng COMELEC dahil meron na silang set winner. So, ginawa niya, nag-withdraw. Kasi hindi naman siya mananalo kahit anong gagawin niya. So, discover who that candidate is. Wow. Tulong mo na lang, attorney. Grabe, attorney, the way they've, Grabe, totoo kaya ito? Kung totoo yan, nako. Yan po mga tambay ha. Meron daw po, ayon po rito sa nag-upload at pasabog po ni Atty. Glenn Chong mga tambay. Meron daw po na kandidato pero ayaw niya pa i-reveal yung pangalan ng politiko. Mapakalaking pera, bilyon mga katambay Matindi Matindi. Ito pa po, i-fast forward po natin mahaba. Ito pa po, pahinga po natin. Grabe mga pasabog ni Atty. Glenn Chong sana pangalanan din ni Atty. Glenn Chong sa mga darating na araw yung tao na yon, yung politiko na yon. Video. Nakita ko yung video niya, nagde-demonstrate siya. Sinabi niya na yung resibo, may QR code yan sa baba. And then yung makina, may camera yan sa harap mo, sa baba. Pwede mong ipabasa ang QR code doon sa camera at lalabas on the right side of the screen yung content ng QR code. Ito ang original na intention ng COMELEC nung pinasa nila ang Resolution 11076. Ang Resolution 11076 is the general instruction to the Board of Election Inspectors promulgated on October 30, 2024. So malayo pang eleksyon. So, ang sabi doon sa Resolution 11076, ang QR code na nasa resibo, itapat mo sa screen sa camera at lalabas yung content ng QR code doon sa right side of the screen. So, ito yung demonstrate ni George Garcia. At tulad ng sinabi ni DJ Yui, nagbabago ang mga sinasabi ni George Garcia. On January 21, 2025, nag-promulgate ng amendatory resolution ng COMELEC 11098. Anong sinabi ng 11098? Hindi mo na pwedeng gawin ang verification ng QR code doon sa camera. Wala na. Hindi mo na mabiverify. In other words, binawi ni George Garcia yung kanyang promise. Binawi ng COMELEC yung kanilang instruction. Binawi at hindi na pwedeng i-verify ang QR code doon at hindi mo na makita sa screen kung anong laman ng QR code. Kaya nga yan ang patunay na dadayain talaga yung eleksyon natin because they also did that in 2010 and 2013. Noong 2010, and this is discussed in the video extensively, may BEI keys with which to sign the digital return, the digital signature. December 29, 2009, yun ang instruction ng COMELEC. Pirmahan nyo ng digital signature ang resulta. March 4, 2010, 2 months before the elections, binago ng COMELEC. Huwag nyo nang pirmahan ng digital signature ang resulta. This is exactly what is happening now. Pattern yan pattern yan. Siniset na nila na hindi tayo makakakuha ng ebidensya because gagawin nila to. And this is the second point na gusto kong doon sa kay sinabi ni DJ Yui na wala pa tayong ebidensya tungkol sa diyan. Meron. Just watch the video. DJ, just watch that video that I'm going to show you because yung ebidensya pinapakita kong smoking gun ay galing sa House of Representatives Electoral Tribunal. Binuksan yung mga balota, pinilang at hindi nagtugma. Hindi nagtugma ang mga balota at boto na nireport ng makina at ang mga shades na nandun sa balota. Kaya nga, matibay ang ebidensya ko, matapang kong inaakusahan ng COMELEC ng dayaan dahil alam kong hindi nila kayang sagutin itong hawak ng ebidensya. Certified true copy ang mga dokumentong ito. Ito yung pang finale ko doon sa video na to. Pero hindi ko pinakita lahat, isa lang. Pero meron pang 99, 98. At ito, recently, nabasa ko, and I'm sure you are aware,
na ang European Union is sending a 200-man election monitor team. Yes. And mind you, Doc, ang sinabi on invitation of the Philippine government. So, sino nag-imbita? Ang COMELEC. Ang alam, knowing George Garcia, nakatrabaho ko yan with the Marcoses, knowing him, he's so insidious, he lives up to his reputation as an operator, insidious yung kanyang pamamaraan. Ang ginawa niya, ang gagawin niya dyan, inimbita niya ang EU, mag-set up ng monitor team para gamitin niyang deodorant. Walang daya kasi minonitor ng election monitors ng EU. O ito yung kanyang kumbaga, ano ba yun? Deodorant niya. I-deodorize niya yung daya with this, using the EU. So, habang tayo mga kababayan, you do your share, I will do my share to neutralize this. Susulat ako kay Ursula von der Leyen, yung President ng EU, at yung Ambassador ng EU to Manila, and the Head of Parliament ng EU, to tell them na ito yung daya na ginawa ng COMELEC. So, I will present this to you as part of your duties of election monitoring. Kung hindi niyo ako pagbigyan, ibig sabihin, biased kayo. So, in-neutralize natin sila. They have to hear me para magamit nila fully yung EU monitor na fair and impartial. Pag hindi nila ako pinakinggan, ay ibig sabihin, magkakonsabo kayo. So, hindi nila magagamit as deodorant yung EU monitor. Yun ang... Grabe, no, mga tambay, grabe, talagang planado pala. Ayon po kay Attorney Glenn Chong, ay planado po talaga ng COMELEC. Pati yung sinasabing kumuha sila na parang deodorant, panglinis, pantakip sa issue, at sa gagawin daw po nilang malawakang dayaan. At kumuha pa po ng EU, grabe, kumuha pa ng EU na mahigit 100 o 200 na magbabantay raw po sa COMELEC natin, magbabantay sa botohan, para masabi na malinis ang botohan. Tama nga naman, ano? Bakit kailangan ba natin sila? Bakit? Para lang masabi na maganda ang ginagawa mo, kailangan may dayuhan, may puti. Matindi, no? Ngayon lang yata nangyari na ang mga puti, ang mga dayuhan ang nagbabantay na po ngayon sa ating botohan. Wala na po bang talagang pag-asa ang COMELEC na tumino at talagang sa isip na lang po ng mga Pilipino at ng mga botante na talagang laging may dayaan sa COMELEC at kailangan natin humingi pa ng tulong sa EU para masabing malinis ang kanilang ginagawa. Hindi ibig sabihin yan, talagang hindi malinis dahil kumukuha ka ng ibang lahi, banyaga. Sana pakinggan po si Atty. Glenn Chong, mga tambay, ng EU sa kanang ambassador. Sana po, kung hindi raw po siya paikinggan at hindi siya papansinin ng mga ito, ibig sabihin, magkakakontsaba daw, mga kabayan. Unbelievable. May issue rin po kasi si COMELEC chairman na George Garcia na mga offshore. May mga offshore account po siya na nabuksan at hindi lang po ito napagpatuloy. Sana po, pagka pinalad po at manalo si Congressman Marcoleta sa Senado, ay buksan niya pong muli. At siya po kasi ang nagpasabog nito. Ito pong offshore account ni COMELEC Chairman Garcia, mga tambay. Mga account niya sa ibang bansa. Ito po, pakinggan po natin bago po tayo magkomento. Dalawang bagong offshore accounts naman daw sa Amerika ang nadiskubre ng isang mambabatas na nakapangalan umano kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero buwelta ni Garcia, halatang peke ang account. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. I think this is very conclusive. I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. May mga bagong ebidensyang inilabas si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta para patunayan daw na may mga bank account si COMELEC Chairman George Garcia sa ibang bansa. Ayon kay Marcoleta, nadiskubre niya ang dalawang offshore bank account sa Cayman Islands na nakapangalan mismo kay Garcia. Para patunayan yan, nagpadeposito raw ng tig $100 si Marcoleta sa dalawang account sa New York. Base sa mga dokumento, lumabas na parehong nakapangalan sa isang George Erwin Mojica Garcia ang dalawang account. Sa Legazpi Village sa Makati ito naka-address. Kasi sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito.
Bago yan, Hunyo nang unang akusahan ni Marcoleta ang isang COMELEC official na tumanggap umano ng 2.1 million US dollars o 120 million pesos galing South Korea sa pamamagitan ng offshore bank accounts. Nagkataon namang kasagsagan noon ng bidding para sa gagamiting makina sa 2025 automated election at saktong napunta ang kontrata sa South Korean firm na Mero Systems. Walang binanggit na pangalan si Marcoleta, pero sabi noon ni Garcia, siya ang tinutukoy ng kongresista at itinanggi niyang meron siyang offshore accounts. Pero ngayon, ang ipinagtataka raw ni Marcoleta, bakit biglang sabay-sabay naglipat ng pera at isinara ang naturang bank accounts nang pumutok ang issue. Nung magbulgar tayo at sinabi nila merong demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Wala pa raw balak ilahad ni Marcoleta ang kanyang mga aligasyon under oath. Hindi rin daw muna siya maghahain ng reklamo sa ombudsman. Pero balak niya itong paimbestigahan sa Kamara. Sa panig naman ni Chairman Garcia, handa raw siyang humarap sa anumang pagdinig kung kailangan. Pero hindi siya magbibitiw sa pwesto. Hamon niya sa mambabatas, patunayan munang sa kanya ang dalawang offshore bank accounts. Lalo't madali daw pekein ang pangalan ng sesenda ng pera basta tama ang bank account. Giit din niya, transaction records lang ang ipinakita ni Marcoleta. Hindi raw ito mismo resibo ng bangko na magpapatunay na lehitimo ang account at pumasok talaga ang pinadalang pera. Yan, pero mga tambay, closed na. Sinara na po yung account, yung bangko, kung saan po merong binuksan po silang bangko, isa po sa New York at isa po sa Cayman Island, mga katambay. Ibang klase, no? Ganun talaga eh. At syempre po, yung bidding po, di ba? Yung South Korea po nakakuha dito po sa gaganapin po mga makina natin, machine na gagamitin. South Korea po ang nanalo sa bidding. At nagtaka rin po si Attorney Marcoleta, si Congressman Marcoleta, ay bigla pong nagkaroon po ng ganong kalaki na pera ang account, mga tambay, na hindi bababa sa 2 milyon mahigit na dolyar. Biro yung mga pakaraming pera nun, mga tambay. Ganon po pala. Kaya kung lalagyan mo ng logic, ito pong issue sa COMELEC Chairman George Garcia. Tapos yung issue po ngayon na merong mga nanunuhol o merong plano na magbayad na mga politiko, napakalalaking pera, daan-daang milyon. Daan-daang milyon, bilyon ang offer para lang manalo. Talaga po ang COMELEC ay isa po sa pinaka-corrupt, pinaka-bulok, pinaka-raten na institusyon po. Isa po ito pala. Kasama po pala ito na maituturing natin di umano sa hanay po ng Senado at Kongreso ayon sa dating Pangulong Duterte na pinaka-bulok din, pinaka-bulok, pinaka-babaho, pinaka-raten, pinaka-corrupt na institusyon. Masasama na pala natin itong COMELEC. Pagka ganito po pala, pag panahon pala ng halalan, mga kabayan, talagang grabe po pala. Bumubuhos po pala di umano ang pera dyan sa COMELEC. Hindi po hindi lang daan-daan libo. Daan-daang milyon, bilyon ang pinag-uusapan pala sa COMELEC para lang po manalo sa mga matataas na posisyon. Kaya po talagang ang ating bansa, talagang malaki lang po ang posibilidad na manungkulan sa ating bansa pagka ganito ang sistema ng ating bansa ay puro po hindi politikong makabansa, makabayan at may takot sa Diyos. Hindi po. Dahil po, ang pinaiiral po rito ay pera, kaswapangan, greedy, kapangyarihan. Dahil nga po saan? Sa kanilang mga interes, mga malalaking interes sa ating bansa. Katulad po niyan, nakita po natin, no makapasok po yata ang binagoong Pilipinas, ano po ang naging interes po ng mga politiko ngayon sa panahon natin? Di po ba? Puro issue ng korupsyon, pamumulitika, pagiging greedy sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Kaya dito po yung mga pinasabog ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn Chong, ay malaki po talaga ang katotohanan na talagang mangyayari po ito sa halalan natin. Na talagang gumagawa po talaga sila ng paraan na talagang ipakita lang sa mata ng tao na malinis ang gagawin nilang halalan dahil nga po nangumbida sila
Nagpapunta sila ng mga puti, mga dayuhan, mga EU, na mga banyaga na magbabantay, magsusuri daw ng ating halalan. Pero sila ang may kausap doon. Sila ang kakuntsaba, di umano. Hindi natin alam kung ano ma-agreement at kung magkano ang offer para puntahan tayo ng mga yan. Magkano kaya ang ibabayad ni Juan de la Cruz, pera ni Juan de la Cruz dyan, para sa mga puti, sa mga banyaga? Magtatrabaho ba ng libre yan? Kaya? At yan po ba'y magiging parehas? Sa tingin ba natin? Wala bang kakayahan ng ating bansa na maging malinis ang botohan, ang halalan, ang bilangan? Kailangan pa natin ng puti. Bakit? Dahil nga mabahong-mabaho na kayo sa tao? Ganun po ba? Comelec, nakakahiya po tayo. Nakakahiya tayo. Wala tayong kakayahan na maging malinis ang ating halalan pala. Di po ba? At nakakalungkot lang mga kabayan. Nakakalungkot. Puro pera ang pinag-uusapan dito sa Comelec. Pandaraya. Dahil sa kaswapangan sa kapangyarihan. Dahil, ayaw nilang ang boses ng taong bayan ang masunod. Ang ginusto ng taong bayan ang lumabas sa halalan. Manalo sa halalan ang gusto ng taong bayan maglingkod sa bayan. Pinipigilan po ng Comelec? Ganun po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, ganun po ba ang trabaho ng Comelec? Comelec na po ba nagtatalaga sa gusto nilang maglingkod sa ating bayan? Hindi po ba ang taong bayan ang dapat magtalaga kung sino ang gusto na maglingkod sa ating bayan dahil tayo ang nagpapasweldo sa kanila? Pero sa nakikita po ngayon at sumasabog na mga issue at pinasasabog ng mga marunong at eksperto dito po sa halalan. Katulad po ng isang Attorney Glenn Chong. Hindi lang po si Attorney Glenn Chong. Nandiyan pa po si Attorney Respicio. Si Attorney Respicio rin po ay nagpasabog po. Gamit po ang kanyang talino sa pagiging expert ng kanyang pagiging expert sa IT, sa technology. Pinasabog niya rin po yan na malaki ang tsansa na magkaroon ng malaking dayan. Lalo kung ang gagamiting makina o itong PCOS machine ay nakakonekta sa internet habang dinadaos ang botohan. Di po ba? Tapos ngayon, pera, panunuhol, dahil ang sinasabi ni Atty. Glenn Chong ngayon ay buo na, kompleto na ang palalabasin daw nila ayon kay Atty. Glenn Chong. At napakarami niya pong hawak na ebidensya na magpapatunay na talaga pong nandadaya at may dayaan po na talaga ang Comelec ay talagang mahabang panahon na may dayaan. Mismo ang Kamara, ang House of Representatives, ang nagpatotoo na napatunayan po ng House of Representatives ayon kay Glenn Chong, ni Atty. Glenn Chong, na totoo na talagang hindi nagtatali yung boto doon sa loob ng PCOS machine, mga tambay. Talagang pero nasaan ang tutok? Nasaan ang investigasyon ng House of Representatives sa panahon ngayon? Wala. Nada. Bakit? Magkakakuntsa ba sila? Di kaya? Dahil ang speaker ng Kamara ay pinsang buo, kamag-anak ng Pangulo? Ganun po ba? Kuntsabahan? Kaya walang naiimbestigahan mga anomalya sa ating bansa ng 3 taon. Walang anomalya. Walang investigasyon sa anomalya sa Comelec. Korupsyon na ginagawa daw ng di umano ng Kamara at Senado. Korupsyon na napakaraming issue ng Pangulo. Lahat po yan ay walang investigasyong ginagawa ang House of Representatives at ang Senado. Dahil nga rito sa kuntsabahan. Dahil nung makabalik sila sa kapangyarihan. Dahil nga po ngayon ay unlimited. Buffet. Buffet yata ang korupsyon ngayon. Pati po ang Comelec ay may issue po ng buffet. Unlimited na pera, mga tambay. Grabe, no? Kung may katotohanan yan, pati pinasabog ni Congressman Attorney Marcoleta. Grabe, no? Comelec chairman, ang dami mo palang bank account ayon kay Congressman Marcoleta. May mga offshore account ka pa. Mayroon pang pera na komisyon. Nakakuha tayo ng komisyon sa South Korea. 2 million mahigit, $2 million mahigit. Grabe, no?
Comelec chairman pa lang yan. Kung yan ay may katotohanan sa pinasabog din yan, mga nakaraang buwan yan. Last year, pinaputok ni Congressman Marcoleta yan. Kaya lang, hindi pa niya tinututukan, imbestigahan niya. Pero pag nanalo si Congressman Marcoleta, sana itutukan niya yan. Yung pera, kung gaano kalaki ang inilobo ng kayamanan ng isang Comelec chairman, Erwin Garcia. Gaano kaya ni Erwin George Garcia, mga tambay? Gaano kaya kalaki ang inilobo ni Comelec chairman George Erwin Garcia? Kaya parang yung panahon po ni Andy Bautista, hindi na po umuwi ng Pilipinas dahil napakarami rin po ng issue ng pera na nilobo ng kanyang kayamanan. Kaya nga po hindi na tumira sa Pilipinas dahil yata sa dami na kayamanan na nakuha sa mga Pilipino ay tumira na po sa ibang bansa dahil sa dami. Hindi na po siya maghihirap. Ganon din kaya ang tatahakin na landas ng isang George Erwin Garcia? Susundan niya kaya di umano yapak ng isang Andy Bautista na hindi na po umuwi ng Pilipinas dahil sa dami di umano ng nakuhang pera sa taong bayan nung siya'y Comelec chairman? Ganon din kaya mangyayari? Dahil ganon din ang issue ngayon. Dayaan din ang issue. Nung panahon ni Andy Bautista, dayaan din ang issue. Ngayon, issue rin ay dayaan. Kaya hindi kaya nasundan, hindi kaya sundan ng isang George Erwin Garcia ang yapak, ang landas na pinuntahan ni Andy Bautista. Nagtatanong lang si Kamanong dahil sa mga natutuklasan po ngayon, katulad po ni Congressman Marcoleta, mga offshore account na mayroong mga account sa Cayman Island. Alam naman po natin, sa Cayman Island, yung mga tama, isa pong island yan para sa mayayaman. Tax-free po yan. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, pag po meron kang account sa Cayman Island, ay pang mayaman po yan, pang bilyonaryo. Diyan po nila dinadala ang kanilang mga kayamanan. Tax-free po yata dyan. Tax-free sa Cayman Island. Grabe. Kaya po yung mga sinasabi po yung mga pera, mga masasamang pera, yung mga money laundering nila, baka dyan dinadala sa Cayman Island para maging malinis na, tax-free pa. Di kaya, mga kababayan, unbelievable. Abangan na lang po natin, mga kababayan, abangan po natin yung magiging kaganapan. I-update naman po tayo ni Attorney Glenn Chong about po sa gagawin niya po na isusulatan niya po ang presidente po ng EU at ang ambassador po ng EU dito sa ating bansa at ipaikita raw po niya, isesend niya lahat ang hawak niya ebidensya na talagang hindi katiwa-tiwala po ang ating botohan, magkakaroon po ng dayaan at may dayaan na nangyari noong mga nakarang halalan. Sana po, sinabi naman po ni Atty. Glenn Chong, kung hindi po siya paikinggan ng mga ito, ay alam na this daw po ayon kay Atty. Glenn Chong. May sabwatan at talagang nagsasabwatan di umano. Ang tanong ngayon ni Kamanong, how much? Di po ba? Yung isang Comelec chairman nga si George Erwin Garcia may mga offshore na nga offshore account sa ibang bansa. Di po ba? Ayon kay Congressman Marcoleta. Ito pang mga EU, papupuntay mo sa bansa, gaano naman kaya ang offer? Kung yung kay dating Pangulong Duterte nga, yung pag-kidnap ano po ang issue dyan pumuputok sa social media? At putok na putok po yan. How much? How much kaya? Gaano rin kalaki ang binigay ng pera yung perang galing sa taong bayan sa ICC? Di ba? Yan ang mga issue How much? Kaya mga katambay, abangan na lang po natin kung ano po. Sana po pumabor po sa mga Pilipino. Pumabor po sana sa mga Pilipino ang lahat ng sitwasyon na pumuputok na issue, sumasabog na mga aligasyon, bintang ay sana po ipabor sa mga Pilipino. Pabor sa Pilipino, sa mahihirap, sa mga middle class, sa mga Pilipino na nagtatrabaho, ay talagang pumapabor sana. Hindi po sana ito pumapabor sa mga politiko. Lalo-lalo po ang mga korap na politiko. Huwag po sana pumabor. Kasi pag pumabor sa kanila, talagang ang lahat ng pera po, lahat ng pera ng Pilipino ay mapupunta lang po yata sa kanila.
pag pumabor po sa kanila ang plano nila. Dahil malaking pera po ang involved dito. Dahil yung sinasabi ni Atty. Lencion, isang politiko pa lang yon, hindi niya pinangalanan gaano nakalaki ang sinusuhol para lang manalo. Kaya po instant billionaire pala pagka ano, no? Grabe, no? Maging COMELEC chairman ka pala, maging chairman ka pala ng COMELEC, instant bilyonaryo ka pala. Sa isang halalan pa lang, ha? Isang halalan pa lang. Grabe na pala ang kayamanan na maipupundar mo riyan sa pera. Suhol pa lang, ha? Suhol! Billion na. Grabe, no? Talagang mga grabe pala, katalamak pala, di umano. Kung iisipin mo, no? Ganun pala sila katalamak. Lahat pala halos ngayon na nakapwesto yata sa binagoong Pilipinas ay talaga po yata, mawala man sila sa posisyon, ay talagang puro po sila bilyonaryo pala. Di umano. Puro bilyonaryo pala ang mga taong ito. Grabe. Ang sinasabing mga lingkod bayan at malilinis maglingkod. Ayon sa kanila, sila'y malilinis. Hindi sila kurap. Yan ay ayon sa kanila. Pero sa mga natutuklasan natin at natutuklasan ng mga nagsusuri, katulad ni Atty. Lencion, ay hindi po sumasang-ayon yung mga sinasabi nila. Dahil nakikita po natin at nakikita na rin po, lalo-lalo na naumpisahan na po yan, di ba? Yung issue po ng mga kababayan natin, mga OFW, pumutok na po yan. Nag-umpisa po sila ng botohan dyan. Ano po nangyari? Pinapasok mo sa PCOS machine, pero ang lumalabas na resibo na binoto mo ay yung mga sinusuka pa ng mga Pilipino. Yung mga sinusuka. At napakahirap po kasing manalo. Never kasing manalo, mga kabayan. Paano mo maipapanalo ang isang alyansa? Ang kanilang alyansa, ang puno nila ay sinusuka ng majority ng Pilipino. Inaayawan na. Inaayawan, sinusuka na. Ayaw na ng majority ng Pilipino. Yung panunungkulan nung Commander-in-Chief. Bakit ko nasabi? Dahil mismo sa survey nila. Survey nila mismo. Sinusuka na ng majority ng Pilipino. 25 to 14 to 15% na lang ang nakukuha. 15 to 25% na lang po ang kanyang trust rating at approval rating sa mga Pilipino. Nakita niyo po? Napakababa. Tapos sasabihin nyo, mananalo ng malinis sa halalan itong mga ito. Wala na pong maniniwala sa kanila. Gaguhan na po yan. Ang lalabas niyang gaguhan na. Nilulukot, ginagago mo na at ginagawa mo ng bobo ang mga Pilipino. Para lang masabi nyo na kayo'y malinis, kukuha kayo ng banyaga, puti, dayuhan, para magbantay. Nagagamitin yung parang deodorant na sinasabi ni Atty. Lencion, panglinis, pangtanggal ng baho na gagawin nyo sa mga Pilipino. Ganun po ba? Mga kabayan, isip-isip po tayo. Sana po, pumabor po sa atin lahat. Ang lahat po ay pumabor po at hindi po sana magtagumpay ang kasamaan na gagawin po nila kung meron man silang plano. Huwag po sana ipag-adya ang mga kasalanan at ang mga masasamang balak po nila sa taong bayan. Dahil taong bayan po magdurusa. Sila po ay hindi magdurusa. Kailanman ay hindi magdurusa, lalo sa pera. Sa pera ang mga politiko ngayon. Hindi po sila magdurusa. Ang pagdurusa lang po nila, pagka po sila ay pinagpahinga na. Pinagpahinga na po sila ng Panginoon, doon lang po sila magdurusa. Yung tinatawag pong paghuhukom. Yan lang po ang kanilang pagdurusa. Pero habang mga buhay pa sila, buhay pa tayo, never po magdusa yan sa dami ng pera nila. Mga katambay, never magdusa sa lupa. Mga kababayan, ang pagdurusa lang nila ay ang paghuhukom na tinatawag po sa Biblia, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, at Jovelyn Wanatabe ng Japan, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley. Thank you po. Shoutout po. Thank you po.
At syempre po mga kabayan, yung iba po, isa-shoutout na lang po natin sa mga susunod po natin vlog. Medyo mahaba na po yung ating topic. Shoutout po sa inyong lahat mga kabayan. Yung mga iba po sa next vlog po natin, shoutout po natin. At syempre po mga kabayan, shoutout na rin po, shoutout po natin yung ating mga kababayan, tayo po sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo, mag-ingat po tayo. At shoutout din na po sa buong mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sa buong kasulok-sulukan ng mundo. May Pilipino, may OFW. Shoutout po. Mag-ingat-ingat po kayo. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. At syempre po, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga panalangin, dasal, na maingatan po, madugtungan po ng mahabang buhay pa at makauwi pa po ng sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa dahil sobra po ang ginawa po nilang talagang pamumulitika, demolition job sa dating Pangulong Duterte. Sana po hindi po magtagumpay ang kasamaan na ginawa po nila na hindi po nakakuha po ng due process ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.